Pero the way you ask the question to VP Sara Duterte, hindi siya maayos. Hindi siya may galang. Para bagang kausap lang ninyo yung kapitbahay ninyong chismosa. Wag naman po sanang ganun. Sa akin lamang po ito medyo galang naman po. Wag ko kayo magtatanong ng isang bagay na galing lang sa chismis. Nasabihan tuloy chismis. Mamaya papakita ko sa inyo. Simulan na nga natin. Ipakita na nga natin nang maintindihan ng mga nanonood kung ano yung sinasabi ko. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan natin ng malupit na malupit ang mga bagong issue sa lipunan. Ako po, alam nyo, in-interview na naman po si VP Sara Duterte dyan sa dahig at gusto ko lang mag-react. Dahil meron pong konfrontasyong nangyari. Pambihira kinumpronta si VP Sara ng isang ewan ko, ayoko na lang banggitin kung anong matatawag natin sa mga ganirang tao. Kayo na lamang po ang humusga. Pero anyway, bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Meron pong isang nag-interview kay VP Sara Duterte na sabi ko nga, maganda sana yung tanong. Maganda yung tanong niya. Maayos yung pero yung approach niya kasi, ma'am, Vice President po yung nilalapitan ninyo. Huwag naman po sanang ganyan ang ating pagtatanong. Gagamit tayo ng mga salitang hindi na nauukol sa isang Vice President. Alam mo, si Vice President Sara Duterte, malapit yan sa tao. Kita mo naman kahit sino lumapit sa kanya, walang problema. Actually, swerte nga kayo dyan sa dahig Kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun. Sa Pilipinas, marami security si VP Sara Duterte. Hindi ka basta-basta makakalapit. May protocol. Kayong mga nasa ibang bansa, maswerte kayo. Lalong-lalo na kayo sa dahig. Sa ibang bansa kasi nasisecure pa si VP Sara Duterte. Pero dyan sa dahig, parang wala ako masyadong nakikitang security kasama niya. Nakakalapit kayo, nakakapicture kayo. Actually, si Roque na nga nagsisecure. Kawawa si Attorney Roque. Siya na po ang siya na po ang nagsisecure At pero sana, ng akin lang pakiusap ko, yung ayos naman ng pagtatanong natin. Huwag yung tanong na nanggaling lang sa chismis. Huwag po tayong ganun kasi buti nga mabait si VP Sara Duterte, sumasagot pa. Totally ako against talaga kay Amy Marcos. You know that. Lahat kayo nag-Marcos noon. Ako, never ako nag-Marcos. Lalong-lalo na kay Amy. Pero the way you ask the question to VP Sara Duterte, hindi siya maayos. Hindi siya may galang. Para bagang kausap lang ninyo yung kapitbahay ninyong chismosa. Wag naman po sanang ganun. Sa akin lamang po ito medyo galang naman po. Wag ko kayo magtatanong ng isang bagay na galing lang sa chismis. Nasabihan tuloy chismis. Mamaya papakita ko sa inyo. Simulan na nga natin. Ipakita na nga natin nang maintindihan ng mga nanonood kung ano yung sinasabi ko. And then PRD gave him tips and gave him advice about relationships. So talagang it was your son that was the joy of his day today. Yes, oo. Everything was all our discussion revolved around the life of a young boy. He's 12 years old. So yung anak niya dala na daw niya kasama doon sa pagdalaw. So si PRRD na excite dahil siyempre alam mo ng mga lolo excited diyan pag may mga apo Tapos doon na siya para bagang binigyan ng mga payo kung paano sa mundo na ito mabuhay. And then he was visibly pleased when he saw his grandchild because he's tall already. The last time he saw him was he's not that tall. He's 5'5" now at 12 years old. So wow. That made him visibly surprised and pleasantly surprised. Sa politika po, meron kayo na pag-usapan? Politics,
Wala. Let me remember, wala naman. Meron siya nabanggit about Marcos, but tayo ko nasabihin yung mga binanggit niya. Alam nyo naman na lahat yun kasi nakikita niyo naman kung anong nangyayari sa bansa natin. And he mentioned drugs as well. And the current state of our country in terms of illegal drugs. Okay, questions? Siguro VP, alam nyo, siguro alam nyo na yung sinabi ni PRRD tungkol doon. May sinabi daw siya kay Marcos at pinag-usapan daw yung drugs. Sabi ko, alam na namin. Gago! Sigurado ko, alam ko na kung ano sinabi ni PRRD. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong bubuto sa bang. Tanong po, congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from opinion. opinion Yes. from COA, I'm sorry, Oo. for 3 straight years under your leadership. What's Yes. your opinion with respect to this? Well, it shows no the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are Ayan po thankful yun, ha? for the hard work. I am thankful for the Ayan po yung sinasabi, yung 3 years straight, OBP earns COA's highest audit rating again. So, alam mo, dito pa lang, sabi ko wala na talagang buhay itong impeachment. Kasi yan ang pinaka nila yan ang pinaka binibida nila noon pa lang, di ba? Yan yung pinaka, sabi nga nila yan yung, anong tawag dito? Yung pinaka gagamitin nilang weapon against Vice President Sara Duterte, yung confidential funds, yung pag-audit. Pambihira ho, lumabas bigla itong straight for 3 years. Highest audit rating ng COA yan sa OVP. Di ba? 85 posted and 85.55 budget utilization rate under 2024. Ibig sabihin, nagamit ng tama. Nagamit ng tama 85.5. Ewan ko nga, baka mas mataas pa to sa ibang mga opisina sa gobyerno. Ano kaya dun sa Office of the President? Di ba? Ano sa tingin ninyo? Malalaman natin yan, ha? Titignan natin sa mga susunod na araw yan. hard work of Office of the Vice President personnel. BP, how was your Tingnan trip mo, ha? in, Ang ganda ng sagot ni Vice President, ha? Salamat doon sa mga hardworking na tao sa Office of the Vice President. Ang sarap manilbihan siguro dito kay Vice President, ano? Hindi yung credit grabber. Tsaka lagi siyang thankful sa mga kasamahan niya, thankful pagka hindi, sarap ng ganyang amo eh. Kasi may mga amo na inaangkin lahat ng tagumpay ng buong kumpanya. Siya hindi eh. South Korea? Could you tell us about your trip? I did not go to South Korea, ma'am. Australia. Australia. Malaysia. But you answered a lot of questions about Australia already. Oo, yes, ma'am. Opo. But are you planning to visit other countries? Yes, ma'am. There is a Filipino community event already confirmed on July 27 in South Korea. Opo. Oh yeah, that's the one. So Oo. ano pong gagawin doon? Just a community event? Or... It's a Filipino community program. They organized it and we were invited as speakers. Yes. Does it We- need sorry, go ahead. Yes, we confirmed on the schedule because I wanted to thank the Ayan, Filipino community as well in South Korea. Personally, thank them. I've always been, Kita-kita tayo sa Korea, ha? Naks. Hindi, alam mo, okay dyan sa Korea eh. Sarap pumunta dyan eh. Lalo na dun sa Busan. Favorite ko dun sa Busan kasi yung tabing dagat. Na ang lamig-lamig pero tabing dagat. Kasi meron mga dun eh, parang market. Ang sarap dun kumain. Tapos inom-inom ka ng yung alak nila. Hindi naman tayo manginginom. Mag-isa lang tayo eh. Nung nagpunta tayo dyan, lakad-lakad lang tayo. Tapos kakain tayo ng mga buhay na octopus, mga ganun. Tapos inom ka lang ng konti. Naku, sarap nun. Talagang tutumba ka talaga. thanking and I've always expressed my gratitude to the Filipino communities worldwide. But when we receive invitations, we really try to accommodate it so that we can personally thank everyone.
Does it mean po ba na doon po kayo sa South Korea during the SONA of the President? Hindi. During the SONA, I'll be traveling back to the Philippines. It's the travel day from Korea. Vice President, ano po yung reaction ninyo, or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castelo. Ruth Castelo, yeah, that she will not be the attack dog of the Office of the Vice President? What's the Ang ganda niya sinabi niyang nung bagong spokesperson ng OVP. Kasi ang sinabi niya, kung sa makikita niyo yan sa news, sinabi niya, una-una, ang parang utos or mandato niya is not to be an attack dog. Sabi ko, yes. Yun ang tinatawag mong hindi umatake na umatake. I will not be an attack dog. So, ibig sabihin, yung iba attack dog. Yung isa dyan, hinire ng Office of the President to attack. Siya, hindi siya mag-a-attack. Ang galing ng bitaw nung spokesperson na yun. Sapul ika nga, shoot sa banga. Hindi na kailangan sabihin. At sa kanya, focus siya sa accomplishment. Sabi nga, tapos ang ganda na sinabi dito ni Vice President. motivation behind this? Oo, because her job is for the institution, is for the Office of the Vice President. No, it's not political. It's not for me. Yan yung magandang bagay dyan. Na hindi naintindihan ni Aling Claire. Si Aling Claire, supposed to be press secretary, officer. Ano ba tawag sa kanya? Basta press officer, yon. Press officer of the Office of the President. Di ba? So, hindi siya spokesperson of Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi. Siya ay nagre-representa ng opisyal na press ng Office of the President. Pero anong ginagawa niya? She is attacking other people, particular na si Vice President Sara Duterte. Dito mo makikita talaga yung talino eh. Wala eh. Sorry, Ma'am Aling Claire, wala po talaga kayong talino. Sa tingin ko, pananaw ko po yun, respetuhin ninyo. Pwede nyo rin naman tingin nyo sa akin, hindi matalino. Pero ako, ang tingin ko talaga sa inyo, mahina ang utak. Bakit? Kasi dito makikita mo, sinasabi ni VP Sara Duterte, yung aking spokesperson ay spokesperson ng opisina. Hindi ko spokesperson yan. So definitely, ang mga sasabihin lang yan, yung accomplishment ng opisina. Hindi yung ididepensa niya ako o magbibigay ako ng mensahe through her. Walang ganun. Nagkataon lang na ako ang Vice President. Pero ang kanyang mga sasabihin ay yung sinasabi o mga proyekto o mga accomplishment ng opisina ng Vice President. Ang ganda, di ba? Na sana dapat ganun din si Aling Claire. Si Aling Claire, hindi ganun. Ano siya? Ako nandito para depensahan si Marcos, para atakihin ang lahat na lumalabang kay Marcos. Ma'am, hindi yun ang trabaho mo. Trabaho yan ng mga vlogger. Mga vlogger nga. Kita mo nga, nagtipon-tipon sila. May bagong picture na nilabas yung Bangkay. Ay, Bangkay, sorry. Nakalimutan ko ng pangalan. Naglabas siya ng picture. Halatang nagbubuo na sila kasi ang pangit ng messaging ng Alam mo, mahina rin kasi talaga ang messaging nitong itong gobyerno natin. Mahina ito si Marcos. Alam mo kasi Marcos, pag nag-hire ka, wag naman yung mga bobo. Wag naman yung mga tambay sa kanto. Yung dating siraulo, dating adik, dating patapon ng buhay. Puro ganun eh. Wag ganun ang mga vlogger mo. Yung mga walang utak, tapos gagawin mong vlogger. Mahirapan ka talaga na may paihatid yung mga balita, mga proyekto, mga accomplishment. Pero feeling ko naman, kaya ka rin siguro kumuha ng mga ganun, dahil sa wala ka naman talagang accomplishment. So, lokohin mo na lang itong mga to. Sila naman, tanga, sunod lang na sunod yan. Kasi nga, pinagpala. Diba? Pero sa akin lang, sana kumuha kayo ng maayos-ayos na vlogger. Wala eh. Tapos, kukuha kayo ngayon. Maglalagay kayo ng isang opisyal.
Sa dami-dami ng kukuhanin ninyong opisyal, yung ganito pa ang ugali. Ganito pa yung pagiging palengkera ang dating. Tapos, alam mo yun, hindi ko nga alam kung flip topper yan o abogado eh. Wala kasi siya, alam mo, makikita mo naman ang karakas ng isang abogado at saka ng isang, ewan ko kung anong tawag mo dyan. Hindi ko nga ma-define yung Hindi nga rin siya vlogger kasi parang pagdating sa vlogging medyo mahina din. Para talagang nang babardagol lang. Parang ganun lang ang kanyang definition sa buhay. Di ba? Hindi katulad nito spokesperson ni talagang maayos, di ba? Oh, So, that is why she will only bring good news, accomplishments, and announcements of the office of the Vice President. Not the other woman. So, sino po? Nag-a-atake sa inyo. No, we do not want to, besmirch the reputation of our office. VP, speaking po kay spokesperson Castelo, so nabanggit po niya na meron daw pong additional 170 million dun sa budget ng OBP for next year. So ngayon po ang current budget na na-approve ng DBM ay 903 million. Yes. And sabi po ni spokesperson Castelo, for additional employees daw po and other IT equipment, yung sa cost na yun. So, saan po gagamitin exactly yung IT equipment? Tsaka ano po yung purpose ng additional employees? It is best since the office of the Vice President already has a spokesperson, no? And she has been allowed to discuss matters regarding ganyan ang sagot. Everything about the office. So, let's just direct the questions to her when she does her press con. She will conduct a regular press con. VP, I know this question has been asked many times. Yung impeachment na nakahang pa rin sa'yo, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries of the... Pag matalino talaga, hindi sumasagot sa lahat ng tanong, Hindi, kasi, halimbawa, yung tanong na yung, about do sa office, alam mo yun, parang, meron na po talaga tayong spokesperson, so siya na lang pong sasagot doon. Hindi katulad ni Aling Claire, kahit anong tanong, may opinion siya. Kahit iba na yung tinatanong, sasagot pa rin at sasagot siya. The fund? It can be very well addressed during trial. So, our lawyers are preparing for the trial. Tulad niya, regarding impeachment, ang sagot niya, yung lawyer ko, yun ang pagdating sa trial, yung mga lawyer ang sasagot, hindi ako. And collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. But let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who worked in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So it can be deduced that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait. Ayan ang maganda. Yan ang maganda. Alam mo kasi marami nagsasabi, once and for all, di ba? Kailangang sagutin ni VP Sara Duterte about the confidential fund, blah, 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 ganyan. Pag hindi niya masasagot yan, it will hunt her until 2028. Di ba? Yan sinasabi nila. Ang ganda na sinabi ni VP Sara Duterte. Just in case hindi matuloy ang trial because the Senate will say that there will be no jurisdiction yung ang 20th Congress. Kasi yun ang possible yung kung tatanggapin ba ng 20th Congress ng Senate yung impeachment na nanggaling from the 90th Congress.
Okay. So just in case magkaroon ng sapat na boto regarding that, ang sabi niya, sasagutin ko pa rin. So, let's wait. Kung tumuloy ang impeachment, sasagutin ko sa impeachment. Kung hindi tumuloy sa impeachment, sasagutin ko 'yan, hindi sa Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman